Good morning. So, tayo po'y magtatalakay na kanyang mga salita. Yes. So, totoo po na iingatan tayo ng Diyos. Totoo po na matatanggap natin ang kanyang mga biyaya. Subalit, ang pananampalataya na ating sinasabi, dapat po ay sumusunod po tayo sa lahat ng kinakanais ng Diyos. Basahin po natin ang ating text in Psalms 23. Ito po ang sinasabi. Si Yahweh ang aking pastor. Hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Yan po. So, titingnan po natin, sabi niya, si Yahweh ang aking pastor. At pinapahimlay niya ako sa luntiang batisan, sabi niya. So, ito po'y pangako ng Diyos. Totoo na iingatan tayo ng Diyos. Totoo na siya po ang ating pastor. Kung sumusunod po tayo. Kasi kung tayo po ang tupa, ang mga tupa po, kung saan po yung nag-aalaga sa kanila, ay sinusunod nila ito. Isang tinig lang ng pastol. Kapag tinawag siya, sumusunod po ang tupa. So, ganun po yun. Kaya dapat, kung ano man ang ini-speak natin, dapat sumusunod tayo sapagkat hindi natin makukuha ang anumang pangako ng Diyos kung hindi po natin sinusunod ang kanyang mga utos. Ayan po. In Psalms 23 verse 3, ito po sinasabi, panumbalik ang aking kalakasan at pinagpatnubayan niya sa tamang daan. So, kapag napagod po tayo, ay nire-restore po yung ating kapaguran. Totoo po yun. Ayan. Binibigyan po tayo ng panibagong lakas. Ayan. Sa lahat ng pagkakataon. In verse 4, sabi niya, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikaw ay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Verse 5, pinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita mo nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Kabutihan pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siya'y makakasama ko habang ako'y nabubuhay sa magpakailanman sa buhay ni Yahweh mananahan. So, ito po ay pangako ng Diyos. No? Bibigyan po tayo ng kalakasan. Iingatan niya po tayo. Ang mga pangakong ito ay binibigay po ng Diyos sapagkat iyon ay pangako. Subalit may katumbas po ito na pagsunod. May katumbas po ito na pagsunod ng kanyang kalooban. So, hindi po ito mangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin kung hindi po natin susundin ang kanyang mga panukala. Kaya nga po,
ang pastol ay sinusunod ng kanyang tupa. Ang tunay po na mananampalataya ay gaya ng tupa, na isang tinig lamang ay sumusunod na kaagad siya. So kaya naman, kung susundin natin ang lahat ng kanyang mga panukala, tiyak na makukuha mo ang lahat ng mga pangako na nakasulat dito. Sapagkat ang bawat pangako ay may kalakip na pagsunod. Ayan. Ang bawat task na ibinibigay niya sa atin, may kalakip po yan na tunay na pananampalataya. Kaya kung tatalima tayo sa lahat ng ninanais ng Diyos, tiyak makakamit natin ang mga pagpapala mula sa Kanya. Good morning po sa ating lahat.